Nang pumasok sila sa bahay kubo, nandoon si Inday sa loob at sumabay na silang kumain. Ang simple lang ng bahay sa labas pero ang ganda sa loob. Half cement at tiles ang sahig. Kaunti lang ang gamit pero sobrang linis. May 2 kwarto at maliit na sala. Peter, Ani, Inday, gamitin mo na muna ang kotse ni Manong mo para may magamit kayo mamaya papunta sa reunion ninyo. Sabi ni Inday na ang tinutukoy ay ang sasakyan ng asawa. Salamat ho. Pasalamat ni Peter at kinuha ang susi ng kotse. Nang matapos na silang kumain ay umalis na si Inday at isinama si Lola Amelia. Nasaan ang bahay ni na Manang Inday? Tanong ni Laika. Medyo malayo pa rito. Magpahinga ka na muna. Kung gusto mong maligo, may banyo sa labas. Magtungga lang ako ng tubig. Matulog ka na muna dahil after lunch ay aalis na tayo. 3:00 pa yata ang reunion eh. Dahil sa pagod at kaunti lang ang tulog, nakaidlip ang dalaga. Nagising siya sa mabangong ulam kaya napabangon siya at lumabas sa maliit na silid. Hi! Nagising ba kita? Tanong ni Peter na naka-apron pa. Hindi naman. Nagluto ka ng tinolang manok? Yup, native na manok na may papaya, dahon ng sili at dahon ng labog ang pampaasim. Kain muna tayo bago pumunta roon. Sige, sabi ng dalaga at naupo ng hilain ng binata ang Celia. Si Lola Amelia, doon kay Manang Inday kakaalis lang, nilagyan niya ng kanin at ulam ang plato ng dalaga. Mukhang Lola's boy ka ah. Si Lola ang pinakamahalaga sa akin, sagot ng binata. Kaya nga dapat mag-aral ka ulit. Pahapyaw na sabi niya. Hindi niya susukuan si Peter dahil alam niyang matalino ito. Siguro kulang lang sa lakas ng loob. Kumain ka na dahil aalis na tayo. Nang maubos ang pagkain, nagpalit na ng damit si Laika. Simpleng white dress ang suot nito kapares ng sandals at ribbon sa buhok. Tara na! Okay, sagot ng binata at napasulyap sa dalaga. Ang simple nito pero kung siya ang babae, matatakot siya sa ganda nito. Maganda ako, no? Nakangiting tanong ni Laika kaya iniiwas ni Peter ang mga mata. Ito yung sasakyan ni Manong. Pasensya ka na kasi luma na. Paumanhin ng binata. Basta may sasakyan, hindi naman ganoon kaluma. Sabi ni Laika kahit na ang totoo, luma na talaga. Siguro kung sila, ipinamigay na nila ito sa tauhan kahit na matibay pa naman. Nang makarating sila sa resort, nandoon na ang halos lahat ng kaklase ni Peter. Napuno rin ang parking lot at ang iba ay nasa gilid ng kalsada nakapark. Ang dami niyo naman, bulong ni Laika na pababa sa pool. Ang tahimik ng lugar dahil sadyain talaga at medyo malayo sa highway at makikita mo ang palayan na tanawin. May ilang cottage pa sa gilid ng swimming pool at may mga nagvi-video okay na. Hey, Peter! Umuwi ka na pala pare? Masiglang bati ng kasama nila at napatingin kay Laika. Hoy, Peter! Masiglang bati nila kaya lumapit si Peter sa mga ito. Nandito rin si Blessy at si Arnold na kasintahan nito. Akala namin hindi ka na pupunta, sabi ng Becky nitong kasama. Mag-hi ka naman kay Blessy. Hi, bati ni Peter sa mga kasama. Libre na pala ni Arnold itong cottage at video okay, sabi ni Tyrone. Iba na talaga kapag mayaman. Uy, sinong kasama mo? Ipakilala mo naman kami, sabi ng Becky na napatingin kay Laika. Si Laika, pagpapakilala ni Peter. Girlfriend mo? Tanong ni Tyrone. Ganda ah? Yes, sagot ng dalaga. Hala, ilang buwan na? Usisa ng Becky. 1 week pa lang, sagot pa ni Laika. Pwede pa maagaw, biro ni Arnold, pero hindi ako nagpapaagaw. Nakangiting sagot ni Laika saka humawak sa kanang braso ni Peter. Maupo ka muna, bulong ni Peter kaya naupo sila sa harap ni Blessy at Arnold. May gusto kang kainin? Busog pa ako, sagot ng dalaga. Paano kung hindi siya sumama? Paano na si Peter kaya aniya sa sarili? Uy, andyan na yung mga teachers. Hello, ma'am at sir. Masiglang sabi ng isang kaklase ni Peter nang pababa ang 3 guro. Hey, andyan na pala si pulis. Masiglang sabi ni Arnold sabay kamusta sa pulis na dumating na naka-uniforme pa. Huy, kamusta? Engineer? Balita ko yung mayaman ka na ah. Nakangiting sabi ng pulis. Kaya pala pinili ka ni Blessy? Huy, sabay ng Becky saka sumenyas. Ay, nandito ka na pala, Peter. Kailan ka umuwi? Kumusta ang abroad? Okay lang, tamad na sagot ni Peter. Uy, ayan na si Doc at ang asawa niyang principal. Sigaw ng isang guro nilang batchmate nang pababa ulit ang kaklase. Gosh!
Ani Laika na sumasakit ang ulo sa naririnig. Labanan ba ng profession ito? Hindi siya na-inform. Dok, kumusta? Pa-free consult naman, nakangiting sabi ni Arnold. Nako, engineer, nakakapagod kung alam mo lang. Kailan na pala ang kasal ninyo ni Blassie? Pinag-iisipan pa ang exact date, sagot ni Blassie. Kumusta na ang magaling na abogado ng batch? Grabe, napanood ko ang kaso mo, bilib na sabi ni Doc. Okay lang, kumain na muna tayo, sagot ng abogado at binigyan ng alak ang iba. May baon kang damit, diba? Tanong ni Peter kay Laika. Gusto mo mag-swimming? Swimming tayo? Tanong niya. Ay, bawal pala ang cotton. Wala akong swimsuit. May binibenta sa taas. Bilhan kita. Wala akong pera. Bulong ng dalaga. May 500 ako. Tara, pili ka. Sabi ni Peter at tumayo saka sinamahan si Laika. Pumipili ang dalaga na lapitan sila ng kakarating lang. Peter, pare! Masiglang bati na mataba niyang kaklase. Uy, Franco, kamusta? Masayang bati ni Peter. Heto, ganoon pa rin. Balita ko pumasa ka na ng bar exam ha. Ani Peter dahil isa rin itong civil engineer. Oo nga kaso wala pang project kasi baguhan pa lang ako. Sus, kaya mo yan. May magtitiwala rin sa'yo. Sana nga pare. Kamusta ka na pala? Buti at hindi ka na nag-abroad. Oo nga Nandiyan ex mo at mayabang na classmate natin? Tanong ni Franco. Nasa baba. Hayaan mo na sila pare. Sabi ni Peter na wala naman talagang pakialam na sa mga ito. Hayaan mo, may karma rin yan. Maganda ba to? Tanong ni Peter sabay bakita ng two-piece. Huwag masyadong daring. Sagot ng binata. Uy, girlfriend mo? Tanong ni Franco. Yes, sagot naman ni Laika. Ganda Bulong ni Franco. Sana lahat ng niloloko? Ganyan kaganda ang pumalit. Mukhang mayaman pa. Psst, huwag ka maingay. Bulong ni Peter. Bumaba ka na, susunod na kami. Tinulungan niya si Laika na pumili at nang matapos ay bumalik sila sa baba. Napatingin si Laika kay Blassie na naka-yellow two-piece na at manipis pa kaya agaw pansin sa kalalakihan. Guys, swimming na tayo! Yaya ni Blassie. Saan mo nakilala ang girlfriend mo? Tanong ng doktor kay Peter na napatingin kay Laika. Sa company, sagot ni Peter. Driver ka sa company nila, di ba? Sabat ni Arnold at napatingin kay Laika. Tapos, under ka sa team ni Blassie? Oo, sagot ni Peter. Napansin ni Laika ang pagkuyom ng kamao ni Peter kaya hinawakan niya ito at nginitian. Uy, dumating na si Mayor! Magkatropa pa rin sila ng Sima na, masiglang sabi ni Arnold at nakipagtamay sa bagong dating. Hindi pa ba dumadating ang CEO ninyong batchmates? Tanong ni Laika kaya napatingin sila sa kanya. Ang milyonaryo at bilyonaryo, nandito na ba? Laika, bulong ni Peter kaya inosenteng napatingin si Laika kay Peter. Bakit? Tanong ng dalaga. Ano ba dapat itawag sa'yo? Driver kasi company driver ka. Kompleto na ang batchmate ninyo. Tumahimik silang lahat. Maligo na tayo. Yaya ni Peter saka tumayo at sinamahan ng dalaga sa palitan ng damit. Nang lumabas ay napatulala si Peter. Dark blue v-neck at criss-cross strap high cut ang suot ng dalaga. Kaya litaw ang kaputian at makinis na balat nito. Mas lalo pang na-emphasize ang maliit na bewang. Di ako na-inform na ganito pala reunion sa inyo, sabi ni Laika na napasulyap sa abs ng binata. Hayaan mo na sila. Sabi ni Peter na inakbayan ng dalaga palapit sa pool. Lahat ng mga mata ay nasa kanila dahil tila mga modelong may shooting. Grabe, buti hindi ganito ang mga kaklase ko. Natatawang sabi ng dalaga. Okay naman na maging proud sa achievements nila pero yung ganito ang mangyari sa reunion, tapos may mga katulad ni Peter na hindi nakapagtapos, parang napaka-awkward sa part ng mga hindi pinalad na makamit ang pangarap. Kapag ganito ang kaklase niya, ano pa kaya ang masasabi nila? Uy, nandito na ang CEO ng SD Company. Ang piloto, ang may-ari ng hotels and hospitals, ang bilyonaryo sa Europe, ang international designer, ang may-ari ng airlines, ang anak ng presidente. Natawa siya sa naisip. Hindi man kasi ganoon sila kasi lahat sila ay milyonaryo na. Lumusong siya sa tubig pero napakayakap sa leeg ni Peter nang nakaapak ang isang paa sa malalim na part. Marunong kang lumangoy? Tanong ng binata. Yup, sagot ng dalaga at bumitiw at nag-freestyle patungo sa kabilang side saka bumalik kay Peter. Yung iba dyan, enjoy sa pool, palibhasa, minsan lang makapaligo, libre pa.
Narinig niyang sabi ni Blessy. Itulak kita dyan, makikita mo. Bulong ni Laika na hindi na pinatulan pa. Are you okay? Tanong ni Laika sa binata at iniyakap ang kamay sa leeg nito. Or affected ka pa rin sa ex mo? Ano bang sinasabi mo? Napailing na tanong ni Peter saka hindapit sa bewang ang dalaga. Wala lang, sagot ng dalaga at ngumiti sa kayumaka palalo sa binata. Peter, kamusta? Bati ng lalaking lumapit sa kanila. Brandon, ba't kaya na kita nakita? Tanong ni Peter. Sa kabilang cottage kami. Nakakahiya naman kasi janitor lang ako. Sagot nito. Sige, lipat na lang kami sa table ninyo mamaya. Sabi ni Peter pero hindi pa rin binibitayawan ang dalaga kaya nagmumukhang magkasintahan talaga sila. Sabi nga namin ni paring Nico, hindi na kami sasali sa table ninyo, hindi kami makarelate. May ilan din namang profesional sa table nila na mas piniling makasama sila. Sige lang, ganun talaga sila eh, sabi ni Peter. Hi! Nakangiting bati ni Laika nang tumingin sa kausap ni Peter pero nakasandal pa rin ang ulo sa binata at nakayakap na sa bewang ng isa't isa. Ganda ng girlfriend mo, mas bagay kayo, wika ni Brandon. Sige pare, ahon muna ako. Maganda raw ako, abot langi ang ngiti na sabi ni Laika. Oo na, sang-ayunan muna kita, sabi ni Peter na yumukot sa dalaga saka hinalikan nito sa noo kahit na nakikita niya sa peripheral vision na matalim ang titig ni Blessy sa kanila. Buti na lang pala at isinama niya si Laika dahil kung hindi, baka kanina pa siya umuwi dahil sa inis sa batchmate niya. Dahil sa request na Laika, sa kabilang table na sila pumwesto, doon nakilala niya ang ilang kaibigan ni Peter sa lower section na ngayon ay successful na rin. Pero down to earth pa rin at ang iba ay hindi man pinalad na makamit ang pangarap pero makikita ang saya sa buhay. Tama na ang inom, saway ni Peter dahil nakaapat na bote na ng tandway ay si Laika. Okay, nakangiting sagot ni Laika na kita ang namumulang pisngi. CR muna ako. Tara doon. Sabi ng binata at sinamahan ang dalaga. Pumasok ka na, dito lang ako sa labas. Okay, ani Laika kaya sa labas na naghintay ang binata. Lasing na ata si Laika, sabi ni Blessy na kakalabas lang. Okay lang, kasama naman niya ako. Tagabantay ka ng lasing? Sanay na ako. Sagot ni Peter dahil madalas na nalalasing si Blessy noon kapag nalalabas sila. Peter, kung ginagawa mong panaginip, panakipbutas si Laika? Itigil mo na. Seryosong sabi ni Blessy kaya natawa si Peter. Payo mula sa nanloko ba yan? Tanong ni Peter kaya halatang nabigla si Blessy. Mula nang makipag-break ito sa kanya ay wala siyang kahit isang sumbat na narinig sa binata. Ilang beses itong nagtanong kung bakit at ano ang dahilan pero never itong nanumbat o naningil. Nakikita lang niyang nasasaktan ito pero ni minsan ay hindi ito lumaban. Tinanggap nito ang desisyon niya at pinalaya siya kahit na labis na nasaktan nito. Hindi kita niloko, Peter. Alam mong sinubukan ko pang ayusin at pakisamahan ka pero alam mo kung ano ang pagkukulang mo. Pera, sagot ng binata at ngumiti. It's okay. Mahal ko si Arnold at kaya na ibigay ang lahat ng gusto ko. May future ako sa kanya at ilang beses na kitang sinabihan na unahin mo ang pag-aaral mo kung talagang mahal mo ako. Hindi lahat ng tao ay kasing swerte ninyo. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay at swerte mo na hindi nangyari sa'yo, nangyari sa pamilya ko. Sabi ni Peter na sobrang na-disappoint kay Blessy. Hindi tatagal si Laika sa'yo. Darating ang araw na iiwan ka niya dahil sa pera. Siguradong sabi ni Blessy. Kung darating man ang araw na yon, at least alam kong sinamahan niya ako sa lowest part ko. Sagot ng binata. Sa ngayon lang yan pero kapag mapagod na siya sa sobrang kahirapan, iiwan ka niya sa pinaka-lowest part mo. Pinag-uusapan ninyo? Tanong ni Laika nang lumabas. Pasali naman. Uwi na tayo. Yaya ni Peter na sinalubong ang dalaga dahil paika-ika na ang lakad nito. Ang pogi mo talaga, Peter. Nakangiting sabi ni Laika habang nakatingala sa binata. Lasing ka na. Bulong niya. I am not. Sabi ni Laika at hinarap si Blessy. Ayaw mo na sa kanya, di ba? Akin na to ha, walang bawian. Hindi ako kagaya mo na tagasalo ng hindi na mapapakinabangan. Sabi ni Blessy kaya tumawa si Laika. Designer ako. Kaya kong pagandahin ang lahat ng bagay na nahahawakan ko, kintuman o basura. Taas noong sagot ni Laika. Under lang kita. Pagmamalaki ni Blessy. Di wow. Sagot ni Laika and she rolled her eyes.
I-fire kaya niya ito nang matigil na sa kahibangan, aniya sa sarili. Tara na, bulong ni Peter at hinila palayo si Laika. Lasing ka na kaya kung ano na ang pinagsasasabi mo. Hindi ikaw si Peter, driver ng company ko. Nakalabing sabi ni Laika. Company mo? Ulit ng binata. Oo, company ko. Kasi magiging mayaman tayo. Magpapatayo tayo ng malaking company tapos ako ang CEO. At ikaw ang magiging driver ko. Para pogi. Sagot ng dalaga saka humagik-gik. Lasing na nga siguro siya dahil hindi niya mapigilan ang bibig pero yung utak niya medyo kumakapit pa sa realidad. Tapos pangako, magiging sikat na engineer ka sa buong bansa at magpapatayo ng maraming buildings. Lasing na nga ang girlfriend mo, sabi ng seaman na kabatchmate. Magpatulong ka kay Arnold para maging sikat na civil engineer ka rin barang araw. Excuse me? Sabat na Laika. Ano bang ipinagmamalaki ni Arnold? Laika, tama na, bulong na saway ni Peter. Siya lang naman ang bagong engineer sa bagong hotel malapit sa airport, sagot ni Jiro. Okay, pero hindi na ngayon, sabi ni Laika. Pinaglololo ko lang kayo ni Arnold eh. Really? Sabat ni Blessy at tumabi kay Arnold. Babe, tawagan mo nga may-ari ng gagawing hotel para masampal sila ng katotohanan? Sure. Tawagan mo. Hintayin namin para malaman ang totoo, sabi ni Laika. Babe, tawagan mo na. Giit pa ni Blessy. Ayaw maniwala minamaliit ka niya. Okay, pagpayag ni Arnold at tinawagan ng firm. Loudspeak mo para marinig nilang lahat, sabi ni Blessy. Hello? Sagot ng sa kabilang linya. Hello, Mr. Alvarez, si Engineer Arnold dito. Kailan na nga pala mag-sign ng contract para sa hotel project? Tanong ni Arnold. Mabuti at tumawag ka, Engineer. Sabi pala ng boss ko, hindi na matutuloy ang contract signing dahil hindi raw nagustuhan ni boss ang blueprint mo. May nakita siyang butas kaya... I-revise ko ang blueprint, agad na sabi ni Arnold. Saan siya na pero yun lang ang nasabi niya Kahapon bakit akong gustong i-contact? Sabi ng sa kabilang linya. Bilis ng action ni Rhea bulong ni Laika. Kanina lang niya tinext ang PA tapos ngayon may action na. Sige, bukas na lang tayo mag-usap, sabi ni Arnold na mukhang napahiya kaya tinapos na ang tawag. Kasalanan to ni Blessy Mukhang nawalan ng big projects si engineer No client? No money. Nakangiting sabi ni Laika. Panlulumo ang nakikita niyang mukha na magkasindahan. Tara na, yaya ni Peter sa dalaga. Ang layo-layo? Pagod na akong umakyat. Reklamo niya pero nagulat na buhatin siya ni Peter na parang bagong kasal kaya iniyakap niya ang kamay sa leeg ng binata. Ang daldal mo talaga? Sabi ni Peter at binuksan ang pinto. Saka ipinasok ang dalaga at inayos ang seatbelt nito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.